Alam mo yung feeling na ikaw na lang ang single sa barkada? Lahat sila may jowa goals na. Samantalang ikaw, may date pa rin sa best friend mo na halos araw-araw mo nang kasama mula pagkabata. Pero never mong naisip na siya pala yung matagal mo nang hinahanap. Pero paano kung bigla siyang mawala? At sa pag-alis niya, doon mo lang na-realize na siya na pala talaga. Hoy Gabi, late ka na naman! Sigaw ni Liam habang nakasandal sa pader ng convenience store. Hawak ang paborito kong iced coffee. Seryoso ba yan? Nakalima na akong sundo sa'yo this week. Napangiti ako. Gusto mo naman yon? No! Sabay kuha sa inabot niyang inumin. Ganito kami ni Liam. Best friends since grade school. Halos lahat ng milestones ko. Una kong field trip, unang heartbreak, pati unang pagkahulog sa hagdan, nandoon siya. Pero never kaming nagka-developan. Para sa akin, si Liam ay parang human diary. Lagi kong sinasabihan ng lahat. Pero never ko ring naisip na siya yung magiging laman ng entries ko. Until something shifted. Nagsimula yon nung magkajowa ako ng bagong guy, si Kevin. Perfect sa paningin ng iba. Gwapo, matalino, and most of all, mukhang pang-Instagram couple kami. Akala ko siya na. Pero sa bawat away namin ni Kevin, si Liam ang tinatakbuhan ko. At sa bawat iyak ko, si Liam ang nag-aabot ng panyo. Gabi, deserve mong mahalin ng buo. Hindi yung mahal ka lang kapag convenient. Sabi ni Liam isang gabi habang umiiyak ako sa balikat niya. Bakit parang ikaw lang nakakaintindi sa akin? Tanong ko, half joking. Ngumiti siya. Kasi ako lang naman yung hindi umaalis sa tabi mo. Natahimik ako. Ilang araw akong nag-isip. Hindi ba unfair kay Liam? Lagi siyang nandun. Pero ako, masyadong busy sa paghahanap ng spark sa iba. Hanggang sa bigla siyang nag-text isang gabi. Gab, lilipat na kami ng parents ko sa Davao. Next week na flight. Parang may bumagsak sa puso ko. Biglaan. Hindi siya nagkwento. Hindi siya nagpaalam ng maayos. At lalo akong naguluhan sa naramdaman ko. Lungkot, takot, at isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Sa araw ng alis niya, pumunta ako sa airport. Humahabol. Hindi ko siya makitang mawala na lang ng walang closure. Pero huli na ako. Nakalipad na ang eroplano. 2 years later, 2 taon ang lumipas. Nagkajowa ulit ako, pero wala ni isa ang umabot sa worth keeping. Pero si Liam, kahit wala siya, siya pa rin ang naiisip ko. Siya pa rin ang standard ko. Hanggang sa isang araw, habang nasa cafe ako, may nag-abot sa akin ng iced coffee. Miss mo ba ako? Napalunok ako, si Liam. Mas matured na siya. May konting facial hair. At yung dating kwelang mata niya, mas seryoso na ngayon. Pero nginiting-ngiti pa rin. Hindi kita na-miss... Sabi ko, sabay kuha ng kape. Lo, defensive! Sabay tawa niya. Umupo siya sa harapan ko. Gab, kaya ako umalis noon kasi kailangan kong hanapin sarili ko. Pero sa pag-alis ko, isa lang ang sigurado ko. Ikaw pa rin yung gusto kong balikan. Napatingin ako sa kanya. Liam, I know I was just your best friend. Pero sa totoo lang, matagal na akong may feeling sa'yo. Noon pa. Pero di ko masabi kasi ayokong mawala tayo. Tinitigan ko siya. Parang na-rewind lahat ng alaala namin. Mga tawanan, iyakan, tambay sa convenience store, late night calls, at yung mga araw na siya lang talaga ang nandyan. At doon ko lang na-realize, mahal ko siya. Bakit ngayon mo lang sinabi? Tanong ko. Ngumiti siya. Kasi alam kong ngayon, ready ka nang marinig. Tumayo siya at iniabot ang kamay niya. So, Gabi, ako na lang ulit. Pero this time,
Hindi na best friend lang, ha? Ngumiti ako, may luha sa mata. Hinawakan ko ang kamay niya. Oo, ikaw na lang. Kasi ikaw naman talaga mula nun. Minsan, yung taong akala mong hanggang best friend lang, siya pala yung tunay na forever. Masyado tayong abala sa paghahanap ng spark, ng kilig, ng bagong simula. Pero ang hindi natin alam, nandun na pala siya. Tahimik lang, naghihintay lang, minamahal ka na pala. Sa paraang ikaw lang ang hindi pa nakakaintindi. Kaya tanungin mo sarili mo, baka yung best friend mo, siya na pala talaga ang forever mo.